Oh, Barangay Kawilan. So, nandito yung ating beneficiary. Actually, na-vlog ito ni Boy Tabang. So, ayun kanilang bahay. Kami ng tulay-tulay dito mga kalingap. Ay, ginoo. Pastilan. Ano ito? Kabuhayan mo dito. Asus, ginoo. Ay, Maria Josep. Paano kayo nakakahinga dito? So, ilan yung anak mo ulit? Ano po sila? Walo. Nakakasya dito yung wala. Dito kayo titira. So, walang iba kundi dito rin dadaan yung mga bata. Nagtrato kami ng nanay ko eh. Kinalayas ako. Yung asawa ko, pinagtaguan niya ng kape. Bigas. Kahit nagtatrabaho naman sa kanila. Yun ang masaklap dito sa paghihirap namin. Pero tiniis ko yun, kuya. Siya ay si Joey the Great. Hindi ka pagpapalit. Handang tumulong at walang hinihiling. Maupay nga kulop o magandang hapon mga kalingap. Shoutout po. Nandito ang Dagriti Maranon sa isang barangay ng Kawilan. Palapag. Palapag. Barangay Kawilan. Ito yung naliligaw na barangay ng Palapag ano. Pinakadulo ng Barangay Kawilan. So nandito yung ating beneficiary. Actually na-vlog ito ni Boy Tabang. So ayun kanilang bahay. Pwede pumunta sa bahay mo? Sige po, kuya. Saan pagdaan? Dito. Sige. Gilid-gilid lang. Gilid-gilid lang. Kamusta kayo, te? Okay lang. Ingat. Ano, bigas. Ni. Dahon. Ito natin. Aga saan lang? Yung tuyo. Mana na matulid. Walang basa. Ay, basa na ba? Kasi Kalingap kaya lang kalagayan dito. Sobrang putik po. Saan ka dumadaan na hindi ka napuputikan? Dito? patikan po kami pagdating doon. Naghugas na lang po kami ng paa. Ay, ganun? Buta, wala din. Wala po. Bakit napakahirap ng lugar mo? Ito yung, dito kayo nag-iigib? Opo. Sus Maria Josep, panghugas ang plato? Di po, sa gripo naman po. Baka dito pwede tayo makadaan dyan. Dito li, tinan mo li, may daanan dito. May daanan dyan? Medyo madulas. Medyo madulas. Ano tayo? Kalingap. Kaya naman, kaya. Sa dahon ka lang dadaan. So, Mga ano po, makalat at medyo... ang bahay nila. Kami ngayon. Maputik yung... Sus Maria Josep. Kapaglinis, maputik. Dito yung aming kasi. Lagyan mo nga ng ano dito li, pwedeng apakan na matigas. Yung kahoy yun. Yun. Mga kalingap. Ba't di niya naayos ang bahay, te? Di na po. Dili. Kasi nag-ano po kami na gagamitin na raw po ito ng barangay. Kaya hindi niya na inayos. Okay. Mula pa nung dati pa. Yung bibi dati, malaki na. Yan doon po. Saan? Yun yung karga ng isang batang babae. Anak mo yun? Opo. Ayan, naggawa kami ng tulay-tulay dito mga kalingap. Ay, ginoo, pastilan. Ano ito? Kabuhayan mo dito. Asus, ginoo. Ay, Maria Josep. Puti kasi. Paano kayo nakakahinga dito? Nanay. Ano po kayo? Ito. Ay, ginoo. Nakahirap ng kalagayan ni ate. Ang kalingap kayo ng bahay dito. Ang kalagayan niyo. Hello. Hi. Please. Natatakot, please ka kayo, kuya. Ito yung baby dati. Opo. Ito pala yung baby niya dati. So, ayan. Naalala mo ako, te? Opo, kuya. Ha? Opo. Numuntikan niya na kayo, hindi makilala. Sino ako? Yun lang ang pangalan, yung mukha ko lang. Actually, kasama lang ako noon. Ang nag-vlog Opo. talaga sa'yo, yung isang kasamahan ko rin na vlogger. Si Boy Tabang. Dati. No, at nandito lahat ng mga anak mo noon that time. So, kung ano yung pagpunta namin dito, walang nagbago, bagkos mas lalong nasira, mas lalong naruga. Bakit hindi na napaayos? Ano po kasi ng sa barangay captain na
gagamitin na lahat ng lupa. Kaya di na kami nakapaglinis, nakapag-ayos ng bahay. So, saan kayo nilipat? Yun pa po ang pinoproblema namin. Wala kayong malipatan? May ano naman po kami na lilipatan, di pa po natatapos kasi wala kaming budget. Nasaan si ang asawa mo? Anong trabaho? Andun po sa bukid siya ngayon, nagkukuha ng kahoy. Kumanda si ate. Anong kang kahoy? Anong panggatong? O... Yung bilog na kahoy, yung sariwa para gawing pinakano ng bahay. Yung ari. Sa inyo na? Mhm. Nag-umpisa na kayo mag-ipon ng kahoy. Opo. So saan kayo magtitirik ng bahay? Doon po sana sa tawid ng sapa. Tatawid pa po kami ng sapa. Saan sa pa dito banda? Diyan po. Meron po doon. Binigay sa inyo ni Cap o Hindi po. kaninong lupa yun? Inano po namin na kiritan, pinagpaalam lang namin. Kaninong lupa yun? Sa kay Daga sa Bill. Sa pinsan mo rin? So paano yun? Mas mahirap kung may madadaanan pa po ng May pagtawid? madaanan May tulay? po, wala pa pong tulay. Wala ibang option doon lang. Kasi dito lahat ng ano parang sa kay kapitan na itong ano dito. Itong lupa dito. So hindi mo na pala talaga inayos ito. Mhm. So ilan yung anak mo ulit? Ano po sila, 8. Nakakasya dito yung walo? Yung iba sa bobo sila natutubo. Oh, may taas dito, Brad. Oh. Saan ang pag-akit niyan? Kung sa taas sila dito? Yan lang po, sa kahoy. Akat sila dyan sa kahon. Opo. Punta doon. Mhm. Pakita natin mga kalingap. Ay, saan yung akitan? Ito. Opo. Tapos, Ganun lang. dito. Opo. Tapos doon sila matutulog sa taas. Opo. Ay, kinoo. So kayo mag-asawa dito? Opo. Diyos mo na Yosef pa rin. Ang hirap ng kalagayan. I-imagine natin mga kalingap. So, mapalad yung ano, mapalad yung may mga maganda-gandang sitwasyon, maganda-gandang kalagayan. Kahirap. Paano mo na ma-maximize? O, totoo rin, ma-maximize. English talaga. Paano mo na pagtatanto na ganito yung kalagayan mo na ano mo sa mga anak mo? Ang hirap yun sa isipin na ganito yung tinitira ng mga anak ko. Pero wala po kaming magawa. Tanggapin na lang muna na ganito. Saan po ba kayo dati ate? Doon po kami, dito yung magulang ko taga rito. Tapos doon kami nag-umpisa magpamilya sa Manila, sa Cavite. Sa Manila, saan sa Cavite? Carmona, Cavite. Tapos nagpa-samar ka. So ang asawa mo taga Manila. Taga ano po siya, Cebu. Wala siyang background dito sa Samar. Wala po. So ngayon nakipagsapalaran lang siya dito sa Samar. Pagsapalaran po. Kung ano yung buhay na ano. Kanyang popra. Tapos ngayon, nag-aanin ng palay. Sa kasama ang pala, di ulan, hindi ko makapag-ano ng palay. Ito yung bunso mo. Okay. Yung 8 na yun, ilang taon yung panganay mo? Ano po siya, 17. Nakakatulong na dito. Hindi po, Babae lalaki. lalaki. Yung 8 na yun, o yung 7 kasi ito hindi pa naman nag-aaral. Yung 7 nag-aaral din. Yung ano po, yung 5. Kasi yung panganay ko, parang wala ding ano, mag-aral. Tiyaga. Anong grade na sana siya? Grade 8 na po sana ngayon. Dito. Nasaan siya ngayon? Tumutulong siya sa amin. Wala po eh, sa La Perla. Nagdadala. Lalaki? Nababarkada? Di naman, nagtatrabaho daw siya ng ano, sa bintahan ng mga damit. Nalapit na. Dito pa siya nauwi? Nagsiuwi po minsan. Grabe, so ito yung kalagayan mo dito pag maulan talaga. Opo, Kawawa yung mga bata. So na posibilidad na magkasakit ang mga bata sa ganitong kalagayan. environment. Oo. Tapos ito may mga gamit nila, pakalapag lang sa putik. Ano yung kinuha mo na yun? Pang, ano, puga sa sugat. Sa sugat mo. Tapos may sugat ka pa pala. Tapos ganito yung lalaki. Inano ko to kasi nagpunta ko ng pasakay, nagkaano ng palay, yung pa ako. Masakit maniglakad. Ang problema na yung pinagkainan nila, dito lang ang tapon. Kasi ngayon, ano namin dito ngayon. Diyak sa iyo, gigibay naman Dito namin. lang ang tapon. Hindi nila tinawag sa isang plastic. Para ano. Wala po inano ko sa mga bata, niligpit na So, isa rin yun sa ano, sa dagdag ng ano sa inyo. So, kumbaga ito nga yung kasabihan, kung ano yung tinapon mo,
siya yung babalik sa'yo kasi dito lang naman nila tinapon. Hindi nila tinapon ng tama. So, bali yun ang ano mo pala. Hindi nyo na inayos ito kasi napaalisin din kayo. So, nag-umpisa kayo doon sa kabila. Pag-umpisahan po. Pwede natin tingnan yun. O, sige po kuya. Bigay ko muna itong bigas. Sige po kuya. Pagmamahal at Tibit Jones. Ang bigas. Wala ito kapila. Tapos bigyan kita ng pambili niyong ulam. Ano pangalan mo ulit? Bilma. Si Ate Vilma. Tara na. Ito pambiling ulam. May sobra dito sa panggasolina. Ayun, wala na yung sukli na. Wala. Patautit niya na. Ito, wala. Ano dito? Order na ka na. Ito, may pagmamahal galing kay Ate Marieta. May punto pa sa atin si Ate Marieta Ocampo na 2,000. So, bawasan ko ng 500 pesos. Thank you Ate Marieta Ocampo. At para makabili sila ng ulam. Andun si Ate Marieta nanonood. Thank you po ate sa pangulam. Itong bigas kay Ate Bit Jones. Sige po ate, thank you po sa bigas na pinanano po sa amin. So, pupunta tayo doon sa Sige po. pagpaplano niyo pagtayuan ng lupa sana. Isamahan niyo. Tapos ng bayabas. Ano? Diba, malilit ng mga bata. Dito sila diba? Daan talaga? Opo. Halas. Mag-aaral naman po. Ang halas nga na. Wala man problema. Ang putot talaga. Ang bali Jesus sila lalo mga kalingap po. Saan banda dito ate? Yung kalsada na yung pwede. Pwede na ano? Hindi po. Pero magbabasa po yung mga medyas niyo kuya. May tubig po. Saan pagdan? Lumakot niyo. Be, Tapos mo na. Maputi nga talaga mga kalingap. So magtanggal tayo ng ano kasi gusto natin makita yung kanilang pagtatayuan ng bahay kung anong pwede natin may tulong. ang siyempre mga kalingap. Wala bang iba te? Wala kayo ibang pwedeng pagtayuan? Binibig ka? Saan? Kay Kapitan pa rin. Sirain si Melvia. Lupa? Kabang og. Tangkal. So, dito kayo titira. So, walang iba kundi dito rin dadaan yung mga bata. May bahay dito? May kapitbahay kayo dito? Mayroon po dyan isa. Sibilin mo. Ang buhay. Sibilin mo. Tanda. Ano na? Nagsisimula na? Mga kalingap. Ito na. So, natutulog na kayo dito minsan? Hindi po po. Ano lang po, may sampay kasi walang sampayan doon. Kaya dito na lang sampay. Okay. Ito yung tirahan. Wala yung tirahan. Natatapos sana yung mga dingding, yung mga sa kusina. Saan ang diding-ding? Ito pa? Dito? Tapos yung paggawa ng kusina. Sino ang nagawa nito? Isawa ko lang po. Wala siyang katulong magawa? Wala po. Wala mag-isip. Medyo mahirap po. Tagal-tagal ang pag-ano. So ang kinikuha niya mga kahoy, sa bundok sa ngayon yung mga ganun. Opo. Tapos yung paggawa. Ay, nandito na pala ibang gamit niyo. Opo, yung mga damit. Binaunti-unti niyo nang dala.
Pero doon pa talaga kayo natutulog. Doon pa po kasi yung ganito, wala pa naman pong mapag-ano ng kusina. Dito wala kayo siya. Nagagawa pa lang po. Ayun, Wala pa pong materialis. May hukay doon. Anong materials kailangan din? Gusto nga po sana niya. May share na po sila, mga kalingap. Hindi pa tapos. Ano block? Mama! Mama, hindi si ate, oh. Nakakatulog sa duyan. Ay, ang kanya amay. Ano dyan yung kapatid mo? Kunti daw yung ate mo. Yan din si ate. So, sabihin na. Bumaba ka nga dito. Kung meron tulong, kung meron tutulong sa'yo, anong pangangailangan ng tulong? Ang ano po sa ngayon po, kailangan namin kung ano ng pagpabuo ng bahay na to. Ding-ding. Tapos yung mga kagamitan namin dito. Anong dingding pa? Oh. Ang ano po niya, kung ano niya yung hardiplex para ano sa pag, ano ng mga Mahirap ang hardiplex. Madala dito, bali yun. Masila ng hardiplex. Plywood pwede. Hardiplex di basta-basta dito. Tsaka pag nag-cut ka dito, mahirap ka lang, may kuryente ka. kasi ano kami ng kuryente. Diyan kayo kukunik. Opo. So itong lupa dito, sabi mo nga kayo na walang problema. Walang pumayag naman yung pinsan mo. Sa lupa ng pinsan mo po. Opo. Pumayag siya na dito kayo. And then sabi mo may binibenta doon Opo. na lupa. Magkano binibenta doon? Pakaano ko, 30 million ano niya eh. 30,000 ang binta sa lupa ko. Pero mas maganda. Doon na po siya sa gilid ng ano din. Ng bundok. Eh? Tabi ng down. Hindi dito sa kalsada, hindi dito sa barangay. Kung baga lalakarin din. Ano din po siya yung dulo ng kalsada. Malikunting lalakarin na lang po yun. Pero wala pang kalsada ang simentado pupunta ron. Simentado na yung dulo. Ay, dito yung dulo, di pa. Di pa naabot na. So 30 mil din pala. So ayun mga kalingap, narating natin itong sinisimulang bahay po ni Nanay Vilma. Hindi ko pa namin yung asawa mo. Mamaya-maya pa po yun. So, ibig sabihin, yung 8 mo ng anak, 5 lang yung nag-aaral. Thank you so much. Pasensya ka na ha. Gusto ko lang ipakita sa vlog yung totoong pangangailangan mo. Ang kalingap kasi naman po yung may mabuting puso, no, may buting kalooban para matugunan yung pangangailangan po ni Nanay Vilma. So ngayon pa lang po, napapasalamat na po ako sa inyo. So, sana isa ako sa daan para may sakatuparan po yung kahilingan ni Nanay Vilma para maisaayos din po. Ang problema mga kalinga, pag bumaha, paano ang ilog? Ang gagawan daw po yun ng tulay na ano, kay kawayan lang. Gagawa ng tulay. Yung asawa mo magagawa ng tulay. Mayroon ano. Oh, so gano'n na lang. Tsaga-tsaga na lang at tiis-tiis na lang. Mahirap talaga, ano? So para sa'yo, paano mo may papaliwanag yung buhay mo? Simula nung mag-asawa ka, para mga kababayan natin yung mga nanonood, baka may sakali may nakarelate sa pinagdaanan mong hirap. So ipaliwanag mo sa akin kung anong hirap yung pinagdaanan. Sa ngayon, sobrang hirap po talaga ng pinagdadaanan namin sa buhay kasi mga bata nag-aaral, wala man kami na ayos na pagkunan. Hirap talaga ng kalagayan namin. Ito nga, makapag-ano kami ng bahay, hindi pa namin na tutuloy-tuloy pag lipat ito lang yung budget. Hanggang pagkain lang yung kinikita ng pagkukupra. Dalaga ako, natulong naman ako sa mga magulang ko. Tapos nung nakilala ko siya, nakapag-ano naman, nagsimula kami doon sa Carmona. Hanggang sa magpamilya kami doon. Sobrang hirap ng kalagayan namin doon. Lumipat na lang kami dito. Ano yung tinitira nyo doon? Ano po siya, yung bali ano po kami ng bahay. Ito, kami po nangangasiwa sa kanilang lupay. Caretaker. Caretaker po kami. Tapos nung napakuan kami sa pag-caretaker at kailangan na ng lupa, lumipat kami dito sa Sama. Kasi habang wala pa kami tinitirahan dito, nakikisan muna kami sa nanay ko. Dito yung magulang mo.
Minaltrato kami ng nanay ko eh. Mm. Pinalayas ako. Yung asawa ko, pinagtaguan niya ng kape, bigas. Kahit nagtatrabaho naman sa kanila. Yun ang masaklap dito sa paghihirap namin. Pero tiniis ko yun, kuya. Mm. Pinalayas ako at sinabihan ng kapatid kong nanay ko na pinapalayas ko daw sila sa bahay ni nanay. Yun ang pinakamahirap sa amin. Kahit ano talaga, iniiyak ko yun. Kasi sabi nila, bakit ko na pinapalayas ang kapatid ko? Eh, sila daw nakakatulong kay nanay. Yung asawa ko, pagdating pa lang dito, sagsag na sa pag-aani. Tapos nung umalis ako saglit sa Maynila, pag-uwi ko, pinagtaguan na kami ng bigas, kape. Kaya napilitan kaming tumira doon sa kabilang bahay. Ang bukod pa yun ngayon. Opo. Tapos katapos namin dito tumira at ginamit na yung bahay, doon na kami nakabili sa nasira na yun. Pero tinis namin yun para lang sa mga anak. Yun ang pinakamasaklap ay pag tabuyan ka ng magulang. Imbis na siya yung susuporta. Opo. Hindi siya dapat na magsabi na Lodi, kung Lodi man ang tawag niya sa asawa ko, tumulong ko sa ganito para makapera kayo. Pero siya hindi marunong. Kaya, tiniis na lang namin yun kahit nandyan siya, parang wala lang. Ibig sabihin, nagpa-Manila ka, iniwan mo yung mag-aama dito. Opo, sa kanilang bahay. Nag-sakripisyo ka na walang kaalam-alam yung hanap buhay yung asawa mo dito. Opo, wala pa po. Di man lang sinabi niya na, kayo naman taga rito mga anak, tulungan niyo yung kuya niyo para matuto sa trabaho dito. So wala. Nagtrabaho na lang siya sa DNR para lang kami. Kita kami sa mga pagkaon. So, yun pala, isang mabigat na so yun, napakahirap talaga ng ganong sitwasyon. Mga ibig sabihin na imbis na yung Parang malayo siya sa kalooban, malayo yung kalooban niya sa amin, pati sa mga anak ko. Ewan ko bakit may magulang na gano'n. meron kang gustong mensahe sa magulang mo. Wala na lang. So hanggang ngayon, nandito lang siya sa barangay. Opo, nandiyan po. Hindi kayo Nagkakakwentuhan naman kami para hindi naman sumama yung loob niya sa amin. Nagkakakwentuhan naman kami minsan. Pagpunta ko sa kanila parang kidlat. Saglit lang ako doon kasi nahiya ako sa kanila. Pero hindi pa rin nawawala, maalis sa puso mo yung mga nangyari. Pinakubayaan ko na lang sila. Kasi magulang mo pa rin naman yan. Kaya parang wala lang sa amin. Minsan nga, pag may mga ano man sila doon, mas una pa niya yung mga panhidada ko kaysa sa amin eh. Ganun Wala talaga. pinapansin. So ayun lang, dasal lang tayo, tsaga-tsaga lang Kaya tayo. po, Sabi nga kung anong pagsubok na meron tayong pinagdadaanan ngayon, kung anong hirap, so may kapalit yan, may kaakibat yan na ginhawa. Pero sa sitwasyon mo, puro hirap kung dumating na nga yun na nga, dapat kung nandito pa yung tatay mo, yan ang makakaagapay sa buhay mo. Pero wala nang tatay ko eh. So yun lang yung kakampi mo sana, yung tatay mo. So, yun, maraming salamat. Sana mag-grant po yung kahilingan po ni Ate Belma, mga kalingap. Ay, Ginoo, pastilan. So may mga ganun talaga pagkakataon. May mga ganung senaryo ng buhay. So iba't ibang buhay po yung inyong natutunghayan sa ating munting channel. Mga kalingap, ito panibagong buhay na naman. Pakikipagsapalaran sa buhay. So thank you so much po. Sana ang wish ko lang ay matugunan yung pangangailangan po ng kanyang tahanan para kahit papaano nakatulong tayo. Naging bahagi tayo ng buhay nila. No? Thank you so much po sa inyo pong patuloy na suporta. So ayun lang, Ate Belma, magdasal lang tayo. Huwag natin alisin sa puso natin ang ating Panginoon Diyos kasi siya ang gagabay sa atin. At siya yung magdadaan sa atin, siya yung magdadala sa atin para sa magandang desisyon. No? Siya yung mag-guide sa atin para doon sa tamang desisyon, tamang pagpapasya.
Kahit walang imposible po sa ating Panginoon Diyos. Ngayon nga, ini-expect mo ba sa Panginoon na may darating sa'yo na grasya, bigas, sa pambiling ulam? So, hindi inaasahan, di ba? So, isa kami sa ginamit ng Panginoon Diyos para pagtakdain tayo ngayong oras na ito. So, huwag ka na makakalimot sa Kanya. So, thank you so much po mga kalingap sa oportunidad na ibinigay sa atin na makapaglingap sa bawat barangay. Patuloy niyo po kami suportahan. Suportahan niyo po kami paglingap sa mga kababayan natin dito sa Samar na lubos po nangangailangan. Masarap po sa pakiramdam na isa kami sa instrumento na maabot natin yung mga kababayan na may ganitong klaseng kalagayan. Thank you so much po. Kayo, o ikaw, huwag ka lumingon, ikaw ang tinutukoy ko. Maraming salamat sa iyo sa pagsuporta mo sa aking munting channel. Napakalaking gabay mo, kagaya ng binigay natin sa kanyang pambiling ulam, Ate Marieta Ocampo. Thank you so much po. Ate Vic Jones, nandyan ka man sa US, pero yung pagmamahal mo, nakarating dito, kahit na 5 kilong bigas yan, sobrang malaking kaluwagan yan sa katulad po nila. Diba? So thank you so much po. Siyempre ang ating Kuya Bal, maraming salamat, patuloy po natin suportahan para mas lumagana po ang paglingap. Katulad dito mga kalingap, hindi lang po sa Daet, nandito sa Samar. Bigyan niyo po ng karagdagang kalakasan para marami pa pong matulungan. Katulad na, sama na rin po natin mga kalingap ang mga kalingap viewers, kapartners, family sponsors, at kalingap sponsor. Suportahan din po natin mga kalingap at naway bigyan ng karagdagang kalakasan para mas marami pa po silang matulungan mga kababayan. Kami rin po, pahaplos ng aming mga puso at siyempre sana ay manatili yung aming kalakasan para makapunta po o marating namin yung barangay na liblib no karapat dapat tulungan katulad po nila Ate Vilma. Salamat po, God bless mga kalinga. Pag-ingat po tayo palagi. Ate Vilma, babalik ako ha. Pagka mayroon nagbigay ng pagmamahal sa akin, dadalhin ko sa iyo. No? Pero huwag kang mag-alala, kung sakaling wala magbigay ng pagmamahal sa akin, i-update kita kahit na pambigas-bigas lang. Ano? Pagdasal mo na mayroon mag-sponsor sa munting kahilingan mo. So, salamat muna, Ate Vilma, bye-bye. Salamat sa pagbabahagi ng buhay sa kwento ng pinagdaan ng hirap natin, Vilma. Salamat po, God bless. Oh, bye-bye, kami kayo. Bye-bye. Bye-bye.